buhay at legasya ni Jose Padilla Jr. Mula boksingero sa Olimpiada hanggang haligi ng pelikulang Pilipino. Introduksyon, ang dalawang mukha ng isang alamat. Sa mayamang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang naging kasing kahulugan ng sining at husay sa pag-arte. Subalit, iilan lamang ang nagtaglay ng pambihirang karangalan na maging isang pambansang atleta at kasabay nito ay isang kinikilalang haligi ng industriya ng pelikula. Si Jose Padilla Jr. ay isa sa mga natatanging individual na ito. Bago pa man siya sumikat bilang isa sa mga pinakatanyag na leading man ng kanyang panahon. Una muna siyang kinilala bilang isang boksingerong kumatawan sa Pilipinas sa dalawang magkasunod na Olimpiada. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng dedikasyon sa dalawang magkaibang larangan, isang testamento sa kanyang angking galing at hindi matatawarang kontribusyon. Siya ay hindi lamang isang bituin sa puting tabing, kundi isang mahalagang bahagi ng isa sa pinakamalalaking angkan sa showbiz, ang mga Padilla. Ang dokumentong ito ay isang malalim na pagtanaw sa kanyang naging buhay, mga tagumpay, at ang pamana na kanyang iniwan mula sa kanyang mga ugat sa Bulacan hanggang sa rurok ng kanyang katanyagan. Kabanata 1, ang simula at angkan ng mga Padilla. Isinilang si Jose Carmelo Ruiz Padilla Jr. noong 16 ng Hulyo, 1911 sa Plaridel, Bulacan. Ang kanyang pagkahilig sa sining at serbisyo publiko ay tila nakatadhana sapagkat ito ay nananalaytay sa dugo ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama, si Jose Padilla Sr., ay isang kilalang personalidad sa maraming larangan. Bukod sa pagiging isang respetadong abogado, nagsilbi rin itong gobernador ng lalawigan ng Bulacan mula 1928 hanggang 1931. Kasabay nito si Padilla Sr. ay isa ring aktor sa ilalim ng pangalang Mario de Cordova na nagbigay daan sa maagang pagkakalantad ng kanyang mga anak sa mundo ng sining. Ang kanyang ina ay si Maria Clara Ruiz, kilala sa palayaw na Pempe. Si Jose Jr. ay lumaki sa isang pamilyang hitik sa mga artista. Siya ang nakababatang kapatid ni Carlos Padilla Sr. at nakatatandang kapatid ni Roy Padilla at Pilar Padilla. Ang bawat isa sa kanila ay nag-iwan ng sariling marka sa industriya at naging ugat ng mga sumunod na henerasyon ng mga tanyag na artista. Si Carlos Padilla Sr. ang ama ng tanyag na mga awit at aktres na si Zisa Disa Padilla at lolo ng aktres at mga awit na si Carili. Ang kanyang kapatid na si Roy Padilla ay ang ama ng magkakapatid na kilala sa larangan ng action films, sina Robin Padilla, Romel Padilla at Royet Padilla, at maging nang yumaong si Bibi Gandang-Hari. Samantala, ang kanyang kapatid na si Pilar Padilla ay nagpakasal sa tanyag na aktor at direktor na si Gregorio Fernandez. Ang kanilang naging supling ay ang isa sa mga hari ng pelikulang aksyon na si Rudy Fernandez. Dahil sa impluensya ng kanyang ama at sa kapaligirang kanyang ginagalawan, natural lamang na mahubog ang interes ni Jose Jr. sa pag-arte. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang isang angkan, kundi isang pundasyon kung saan sumibol ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Kabanata 2, unang hakbang sa sining at palakasan. Ang unang pagsabak ni Jose Padilla Jr. sa mundo ng pelikula ay naganap noong 1930. Sa edad na 19, gumanap siya ng isang maliit na papel sa pelikulang Ang Multo sa Libingan. Bagamat hindi ito isang malaking pagganap, nagsilbi itong pambungad sa isang karerang magtatagal ng mahigit 4 na dekada. Nang sumunod na taon, muli siyang lumabas sa ilang mga proyekto. Dahan-dahang ipinakikilala ang kanyang sarili sa mga manonood, subalit sa kasagsagan ng kanyang pagsisimula sa pag-aartista, isang ibang larangan ang mas nangibabaw sa kanyang puso, ang boxing. Pansamantala niyang isinantabi ang kanyang umuusbong na karera sa showbiz upang bigyang pansin ang kanyang pagiging atleta. Ang desisyong ito ay nagbunga ng isang pambihirang karangalan na iilan lamang ang nakakamit. Noong 1932, si Jose Padilla Jr. ay napili bilang isa sa mga kinatawan ng Pilipinas para sa Summer Olympics na ginanap sa Los Angeles, California. Lumaban siya sa kategoryang lightweight boxing. Bagamat hindi siya pinalad na makapag-uwi ng medalya, ang kanyang ipinamalas na galing ay hindi matatawaran. Nakaabot siya hanggang sa round of 16 bago natalo sa kamay ni
Lawrence Stevens ng South Africa. Nakalaunan ay siyang nagwagi ng gintong medalya sa nasabing kategorya. Ang pagiging isang Olympian ay isang malaking karangalan na nagpatunay sa kanyang disiplina at dedikasyon hindi lamang sa sining kundi pati na rin sa palakasan. Pagkatapos ng kanyang kampanya sa Los Angeles, bumalik siya sa Pilipinas at ipinagpatuloy ang kanyang naantalang karera sa pag-arte. Muli siyang tumanggap ng mga proyekto subalit ang tawag ng boxing ay nanatiling malakas. Makalipas ang 4 na taon, muling nabigyan ng pagkakataon ng binatang atleta na katawanin ng bansa. Noong 1936 lumahok siya sa Summer Olympics na idinaos sa Berlin, Germany. Ang makasali sa dalawang magkasunod na Olimpiada ay isang patunay ng kanyang katayuan bilang isang dekalibreng atleta. Kabanata 3, pagsikat bilang isang bituin ng puting tabing. Matapos ang kanyang ikalawang paglahok sa Olimpiada, tuluyan ng ibinaling ni Jose Padilla Jr. ang kanyang buong atensyon sa pag-arte. Ang kanyang pagbabalik sa showbiz sa ikatlong pagkakataon ay naging hudyat ng pagsisimula ng isang maningning na karera. Mula sa huling bahagi ng dekada 30 hanggang sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, mabilis na umangat ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakasikat at hinahangaang leading man ng kanyang henerasyon. Ang kanyang karisma, tikas, at natural na galing sa pag-arte ay naging dahilan upang siya ay ituring nakapantay ng mga dambuhalang bituin noong panahong iyon tulad ni Rogelio de la Rosa at Leopoldo Salcedo. Silang tatlo ang bumuo sa triumvirate ng mga pinakasikat na matinee idol mula dekada 30 hanggang dekada 50. Bago pa man sumiklab ang digmaan, si Jose ay nakagawa na ng mahigit 30 pelikula, isang patunay ng kanyang kasikatan at pagiging abala bilang isang aktor. Nakatambal niya ang ilan sa mga pinakamagagandang mukha at pinakamahuhusay na aktres ng pre-war cinema. Kabilang dito sina Arsenia Francisco, Carmen Rosales, Lilia Dizon at Celia Flor. Subalit, ayon sa mga tala, ang kanyang naging paboritong leading lady ay ang tinaguriang reyna ng pelikulang Pilipino, si Rosa del Rosario. Ang kanilang tambalan ay kinagiliwan ng mga manonood at nag-iwan ng marka sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang filmografya bago ang digmaan ay nagpapakita ng kanyang kasipagan at ng tiwala ng mga producer sa kanyang kakayahan. Ilan sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan sa panahong ito ay ang mga sumusunod: 1937, Asahar at Kabaong, Huling Awit, Ikaw ang Langit, 1938, Ang Kamay na Bakal, Mga Batang Tulisan, Mariang Alimangohan, 1939, Azucena, Naglahong Dambana, 1940, Lihim ng Kapatid, Sa Dating Pugad, Magpakailanman, Dating Sumpaan, 1941, Carmen, Panibugho, Tatlong Maria. Ang panahong ito ang nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang lehitimong bituin, isang pangalan na nagbibigay garantiya ng isang dekalidad na pelikula. Kabanata 4, ang ginintuang panahon at pagkilala sa husay. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, muling sumigla ang industriya ng pelikula at kasama sa muling pagbangon nito ang karera ni Jose Padilla Jr. Ang panahong ito ang maituturing na ginintuang yugto ng kanyang karera, kung saan hindi na lamang siya kinilala bilang isang matinee idol, kundi bilang isang seryoso at napakahusay na aktor. Ibinuhos niya ang kanyang dedikasyon at talento sa bawat proyektong kanyang ginawa. At ang kanyang husay ay hindi nagtagal na napansin at pinarangalan. Noong 1951, nakamit niya ang isa sa pinakamataas na pagkilala para sa isang aktor nang siya ay hiranging Best Actor ng prestihiyosong Maria Clara Awards para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Diego Silang. Ang Maria Clara Awards ang itinuturing na isa sa mga unang lehitimong tagapaggawad ng parangal sa industriya, na lalong nagpatingkad sa kahalagahan ng kanyang tagumpay. Makalipas ang 2 taon, muli niyang pinatunayan ang kanyang kahusayan. Noong 1953, ginawaran siya ng FAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, awards ng titulong Best Actor para sa kanyang makapangyarihang pagganap sa pelikulang Hook sa Bagong Pamumuhay. Ang magkasunod na pagkilalang ito mula sa 2 respetadong institusyon
ay nagselyo sa kanyang estado bilang isa sa mga pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Ang kanyang versatility o kakayahang gumanap sa iba't ibang uri ng papel ang naglagay sa kanya sa rurok ng tagumpay. Hindi siya nakahon sa iisang genre. Epektibo siya sa drama, nakakakilig sa mga romantic comedy, at kapanipaniwala sa mga pelikulang aksyon. Ang kanyang karera ay patuloy na namayagpag hanggang sa dekada 70, isang patunay ng kanyang pangmatagalang apela sa mga manonood at ng kanyang walang kupas na talento. Sa kabuuan ng kanyang karera, si Jose Padilla Jr. ay nakagawa ng mahigit 200 pelikula. Ang bilang na ito ay sinasabing mas marami pa kaysa sa mga pelikulang nagawa ng kanyang mga tanyag na kasabayan na sina Rogelio de la Rosa at Leopoldo Salcedo, isang testamento sa kanyang kasipagan at sa patuloy na pagtitiwala sa kanya ng industriya. Kabanata 5. Sa labas ng tanghalan, ang pribadong buhay ni Pempe. Sa kabila ng kanyang katanyagan, si Jose Padilla Jr. ay nanatiling isang simpleng tao sa labas ng limelight. Ang kanyang buhay ay hindi nabahiran ng malalaking kontrobersya at mas pinili niyang mamuhay ng pribado kasama ang kanyang pamilya. Ang babaeng kanyang piniling makasama habang buhay ay isa rin sa kanyang mga naging leading lady, ang aktres na si Arsenia Francisco. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 6 na anak. Maliban sa pag-arte, hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang unang pag-ibig, ang boxing. Kahit na matagal na siyang retirado bilang isang atleta, nanatili ang kanyang pagmamahal sa nasabing sport. Noong dekada 70, sa huling bahagi ng kanyang karera sa showbiz, pumasok din siya sa pagiging isang referee ng boxing. Ito ay isang magandang pagbabalik tanaw sa kanyang kabataan, kung saan muli niyang nayakap ang mundo ng palakasan, hindi na bilang isang kalahok, kundi bilang isang tagapangasiwa ng patas na laban. Kabanata 6, Huling Yugto at Pamana sa Industriya. Ang huling pagganap ni Jose Padilla Jr. sa pelikula ay sa pelikulang Batingaw noong 1974. Matapos nito, tuluyan na siyang nagretiro sa pag-aartista. Nag-iwan ng isang napakayamang legasya na mahirap pantayan. Noong 18 ng Hunyo, 1979, pumanaw si Jose Padilla Jr. sa edad na 67 dahil sa cardiac arrest. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ngunit ang kanyang mga nagawa ay mananatiling buhay magpakailanman. Si Jose Padilla Jr. ay itinuturing na isang institusyon ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang karera na tumagal mula dekada 30 hanggang dekada 70 ay sumalamin sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng sinema sa bansa. Ang kanyang mga nakamit na tagumpay bilang isang Olympian at bilang isang premyadong aktor ay habambuhay na magiging bahagi ng kasaysayan. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang nakaukit sa mga tropeyo at talaan ng mga pelikula, kundi maging sa puso ng mga tagahanga na kanyang hinangaan at minahal. Higit sa lahat, siya ay naging inspirasyon sa maraming sumunod na henerasyon ng mga artista, kabilang na ang mga nagmula sa kanyang sariling angkan, na patuloy na nagpapayaman sa industriyang minsan niyang pinagharian.